mabuti kaysa dati. Amen? Bawat araw may panibagong lakas na pinagkakalabahan ng Panginoon. Panibagong pagpapala mula po sa kanya. Amen po? And share ko sa inyo aking devotion po na nasa book of Hope na po ako sa Job. Alam na po natin that si Hope, he was tested for God through Satan na kung gaano kalalim pananampalataya niya sa ating Panginoon Diyos. Sobrang akong namin, pangalawang beses ko na itong binasa kong book po na ito. So, sa first chapter po, ito yung panahon na sunod-sunod yung dumating kay Hope na bago pa man natapos yung isang messenger, panibagong balita na naman nangyari. First messenger kay Job said, namatay yung mga alagang hayop, oxen, donkeys. Bago pa man matapos yung kanyang messenger, may pangalawang balita na nangyari. Namatay din po lahat ng mga sheep o kanyang mga tupa. After that, may dumating na naman ng isang mensahero or messenger niya, namatay daw yung mga camels. At yung pang-apat ko na balita na dumating sa kanya, namatay daw po lahat ng kanyang anak, sons and daughters. Sabi nga, when it rains, it pours. Amen po. Na ito yung literal na sunod-sunod yung problema dumating sa kanya. And isang kinabang napunta sa ganitong sitwasyon na sunod-sunod din yung problema dumating. Hindi pa tapos yung problema mo, may kasunod na agad. And paano ba tayo nag-respond sa ganun sitwasyon natin? Si Hope po, sobrang na-amaze ko talaga sa kung paano siya nag-respond sa situation na ito. In chapter 1, verse 20, at this Job got up and tore his robe and shaved his head. Sinira niya yung kasuotan, binupit niya ng buhok. Ito pong maganda. Then he fell to the ground in worship. He fell to the ground in worship. Kapatid, sa ganitong sitwasyon, paano ka mag-respond sa Panginoon? Ikaw ba yung nagpuri, nagpasalamat sa Kanya? O sinisi mo ang Panginoon dahil sa mga pagsubok na kinakailangan? Nawa po, matagpuan tayo sa mata ng ating Panginoon na sa kabila po ng ating mga problema, mga pagsubok sa buhay, nawa matagpuan pa rin ng ating Panginoon na nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Amen. Babay bang talakpan natin si Lord? Hallelujah. There's just one thing that I want to say.
You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Once more to God. Thank you, Lord. We're grateful, Lord. We're grateful, Lord. We song of praise, with outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Oh, say thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. We're grateful, Lord. We're grateful, Lord. Church, we song of praise, with outstretched arm, I will bless you, grateful, Lord. We're grateful, Lord. We song of praise, with outstretched arm, I will bless you. We're grateful, Lord. We're grateful, Lord. With song of praise, with outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Come on, say it to God, say it to Jesus. Thank you, Lord. Come on, church. I just wanna thank you. Ano ba mapagsuko? Ano ba masunodin sa buhay? Just say thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Salamat po, Lord. We just want to say thank you. Alam mo sa sitwasyon ng aming buhay, ng Diyos. We just want to say thank you, Jesus. Sa iyong kamay, aking ibigay, buong buhay. Sa iyong
sa'yo ako ay titiwala sa iyo. Pupulihan ka, awitan ka, buong buhay. Sa iyong kamay, aking ibigay, buong buhay. Sa'yo, O Diyos, pagkain mo aking mundo nang mapasa'yo habang panahon. Jesus, sa'yo ako ay titiwala sa iyo. Pupulihan ka, awitan ka. Jesus, sa'yo ako ay titiwala sa iyo. Pupulihan ka, awitan ka, buong buhay. Pagkain mo sa pagpatuloy sa lalakad ko, ang tiwala sa'yo. Ang buhay mo'y iaalay sa'yo sa walang hanggan. Pangako mo, Jesus, sa'yo ako
iyong Come on, church. Come on, church, for the last time sa Panginoon. Jesus, iyong Hallelujah, come on, church. Sa bigyan ng pagpuling sa Panginoon. Pasalamat. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Sa pagmawin, Panginoon. For reminding us, Lord God. Salamat. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga kawitin ito, Panginoon. Tuloy na napapasalamat po kami. We just want to say thank you for God. Sa lahat po ng mga kabulihan na gawin po sa amin, sa kagalingan, sa mga blessings, Lord God. We just want to say thank you, Jesus. Ang salamat po, Panginoon, tuloy nga ngayon sa iyo namin pinagkakatiwala ang buhay dito ng Diyos. Hayaan mo na maghari ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Pangunahan niyo po kami sa lahat ng aming ginagawa, mga gagawin po ng Diyos. Let your Holy Spirit guide us po, Panginoon, upang masunod po namin ang aming kalooban sa buhay po namin ito ng Diyos. Hallelujah. Mapangyari nawa, Panginoon, ang mga pangako mo sa buhay namin, ang nag-isip mo para sa buhay po namin ito ng Diyos. Maghari ka, Panginoon. Paghalian kami ang tahanan po namin, ang bahay sa bahay po dito. Paghalian po, Panginoon. Wala ka ng ibang nais kung ikaw lamang. Mapasalamatan ba sa kawang araw po, Panginoon Diyos. Tunay, Lord, na wala po kami ipagmamalaki po sa inyo, sapagkat ang lahat na meron kami ay galing rin po sa inyo, Panginoon Diyos. Lord, thank you for everything. Sa pamilya, sa trabaho, sa kalakasan, Panginoon, sa buhay, sa pinibagong araw, sa pagkain, ang nakakain, Lord God, sa kasiyahan at mumula po sa inyo, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataon na nakakadalaw kami ng inyong magawain, Lord, salamat po sa pag-iingan mo, sa bawat isa po sa amin, sa pagdalaw po ninyo sa amin, ang katatupayan, sa bawat araw po, Panginoon Diyos. Salamat po for always reminding us na kasama ka namin, Panginoon Diyos. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan po, Panginoon, bagkus, sasamahan mo kami, Panginoon Diyos, pagkatagumpayin mo kami, palalakas
kami po, Panginoon. We claim it in Jesus' name. Sapagkat ito yung sinabi mo sa iyong salita po, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Ikaw ang itanghal, may taas sa dibdib. Sa iyo pong papuri at pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen. God's help is just a prayer away. Amen? Ako ba? Ano bang problema yan? Ano bang pagsubok yan? Sabi nga ay, andyan po yung pagtulong ng Panginoon. Sabi nga, isang panalangin lang yan. At masusunod yung ating po mga nararanasan ng hindi maganda. Amen po ba, mga kapatid? Sabi nga po maganda po na ating po pag-aaralan ngayong gabi po na ito. God's help is just a prayer away. Yan. Mahahanap po yan. Titignan po natin yung sinasabi po doon sa ikalawang Kronika. Chapter 30, verse 1 hanggang 30. Yan, sinasabi po dyan na basahin ko. Yung tikmaan laban sa Edom, yan dumating ang panahon na nilusog ng mga Moabita, Ammonita at ay ang mga Meunita, si Jehoshaphat. Yan, nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hasason Tamar na tinatawag ni En-Gedi. Yan. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Inutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buwan sa iba't ibang lungsod. Yan, tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Yan, verse 6, nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaaring lumaban sa inyo. Diyos, O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayan ng Israel magpakailanman. Ginawa ninyo yon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itirayo nila ang templo ito upang dito kayo sambahin, sabi nila. And verse 9, kung may masamang mangyayari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templo ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, pakikinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Verse 10, ngayon sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Amon, Moab at sa kapuluran ng Edom. Mga lugar na hindi ninyo pinahintulot na pasukin ng mga Israelita na umalis sila sa Ehipto. Kaya sila hindi nawasak. Ngayon, ito po ang igaganti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupain ito na ipinamana ninyo sa amin. Verse 12, Ikaw po ang Diyos namin, parusahan niyo sila. Hindi namin kayang labanan ng ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin, sa inyo lang kami umaasa. Verse 13, samantala lahat ng kalalakihan ng Juda kasama ang kanilang mga asawang anak ay tumulog kay Yahweh. Yan po yung pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Yan po tayo po ay humingi ng patnubay sa ating po Panginoon. Tunay nga po Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita po na ito na aming po pag-aaralan tungkol po sa aming po pananalangin at sa aming po mga dinudulog sa inyo po Panginoon sa araw-araw po ng aming po buhay. At nalangin po namin sa gabi po na ito, kami po yung po samahan. Magalubay po kami ng buwas na po sa isipan
magsilbi kalakasan po ng aming po mga spiritual na buhay. Ang yung mga salita po nito ay patuloy, Lord, at tumimo sa aming po mga puso at isipan. At gamitin nyo lang din po ako bilang daluyan ng inyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At tunay nga, nasabi nga ay na sa pamamagitan nga po ng ating po pananalangin, ito po ay isang naging susi upang mahingin po natin o yung anuman mga pagsubok na ating po mga naranasan, anuman yung dapat po natin pagpasalamat sa Panginoon, ito ba? Sabi nga ay sa pamamagitan po ng ating po mga panalangin, ito po ay ating po na itutulog. Nasabi po ni E.M. Bounds, isang American author, sabi niya, the story of every great Christian achievement is the history of answered prayer. Yan, sabi nga, yung kwento daw po, o yung kasaysayan daw po ng mga bawat isang dakilang mga Kristiyano, ay ang kasaysayan nga daw po na kapag po yung ating po mga panalangin, ito po ay sinagot po ng ating po Panginoon. Amen po. Iba naman talagang tunay nga na talagang mararanasan naman po natin, di po ba yung kasiyahan o dakilang kasaysayan na nangyari po sa atin, di po ba na kapag po yung ating po mga idinulog sa Panginoon ng mga prayer request po natin, kung may dinalangin po natin, ay kapag ito po ay ganyan po sinagot, di po ba? Pero magiging masaya tayo, hindi naman tayo po magiging malungkot, di po ba? Sinagot na nga yung ating panalangin, magiging malungkot pa ba tayo nun, o hindi pa ba tayo magiging mapagpasalamat sa ating po Panginoon, di po ba? Kaya naman, yun po, isang dakilang achievement po ng ating buhay na nangyayari po sa ating buhay na kapag po yung ating po mga panalangin, ito po ay sinagot po ng ating po Panginoong Diyos. At sinasabi po rito na harapin ang isang malaking tungko ni Jehoshaphat na nanalangin, isihanin Jehoshaphat sa Panginoon na mahimalang natalo o natalo nila yung kanilang po mga kaaway. At sa mga pag-aaralan nga po natin ito, nahangon nga po sa Ikalawang Kronika, chapter 20, verse 1 hanggang 13, ay makikita natin yung talagang kapangyarihan ng panalangin. Ito ba? Na sa kabila po ng ating mga po mga mga nararanasan ng mga hindi maganda, yan sa pamamagitan nga po ng ating po mga panalangin, ito po ay nagkakaroon po ng katugunan sa ating po Panginoon. Kaya dapat po, upasin po natin na sa pamamagitan niya po ng ating po mga panalangin. Una, sinasabi nga, ano po ba yung source ng problema? Ano po ba yung mga pinanggagalingan, yung pinagmumulan ng ating po mga problema? Ano po ba? Nasabi po dyan yan sa verse 1 hanggang 2, pagkatapos ito, dumating ang mga Moabita, sa kasaysayan nga po nito na yung pagkubog o yung digmaan laban nga po doon po sa Edom. Sabi nga ay, sinasabi po niya sa verse 1 and 2, pagkatapos ito dumating yung mga Moabita, yung mga Ammonita, Meunita, upang makipagdigma doon niya po kay Haring Jehoshaphat. Kaya nga po dumating yung ilang mga tao at sinabi kay Jehoshaphat, isang malaking dugo ang dumarating natin sa iyo mula sa Edom, mula sa kabilang ibayo ng dagat na nasa Hasadon Tamar. Kaya nga po, sabi nga ay, sinasabi po ng verse po na ito, yung pinagpupulan nga po ng problema na makaharapin ni Haring Jehoshaphat ay yung mga nakikipagdigma doon po sa kanila. Sa lugar nga po ng Juda. Na yung tatlong lugar po na yan, yung pinagpupulan ng problema po na yan, yung dumating kay Haring Jehoshaphat, yung mga Moabita, Ammonita, yung mga Meunita. Kaya nga po, sabi nga ay, nagsanib po yung tatlong pwersa po na ito upang digmain niya po yung Juda sa panunungkulan niya po ni Haring Jehoshaphat. Ito po yung nakita niya po pinagmumulan ng problema ng digmaan. At yung pangalawa po, ano po yung solution ng problema? Yan, sabi nga, ano po yung solution? Ang una po, sinasabi nga po dyan na the king proclaimed the past. Yan, pinahayag po niya o pinasabi niya na
yung bawat isang mamamayan ng Juda na sila po ay mag-ayuno. Di ba? Sila po ay mag-ayuno. Verse 3, sinasabi po dyan, na yung pag-ayuno ay yung pagpapahayag ng pagsisisi o yung pagbabalik loob sa ating pong Panginoong Diyos. Yan, kaya nga po, naalala po sila, nagpasya po si Haring Jehoshaphat at nagtanong sa Panginoon at nagpayag siya na sila po ay mag-ayuno, na sila po ay magpapasting sa buong Juda. Kaya nga po, at sa letter P, sinasabi po, the king prompted the people. Sinusulong ng hari na to na hikayatin niya po yung mga tao, yung kanya po nasa sakupan. Nabasa po natin doon sa verse 4 hanggang 5 na sinasabi, ang mga tao ng Juda ay nagtipon upang humingi ng tulong sa ating pong Panginoon. Katunayan, sila po ay nagmula, di ba sinasabi, nagmula sila sa iba't ibang bayan mula sa Juda upang harating nga po yung tatlong pinagmumulan niya po na ito ng yung didigma sa kanila po kaharian. Kaya nga po sa lugar nga po ng Juda, yung mga Moabita, yung mga Gita at yung mga Meunita. Kaya nga po, nung sila po ay nung nalaman nila na sila po ay didigmain, yan, naging solusyon nga po nila dyan ay yung magkaroon po sila ng pag-ayuno. At sila hindi lang po yung mga hukbo, hindi lang po yung Haring Jehoshaphat, kundi hinigayat na rin po yung lahat ng kanyang nasasakupan sa lugar po ng Juda. At ini-encourage niya po ito na huwagin niya yung mga tao na sila po ay magsama-sama upang sila po ay manalangin. Yan. Kaya nga po, nung ginawa po nila yun, nabasa po natin doon sa verse 4 hanggang 5, na yung mga tao ng Juda ay nagtipon upang humingi ng tulong sa Panginoon. Sa katunayan, sila po ay nagmula sa bawat bayan sa Juda upang hanapin siya. Yan, pagkatapos ay tumayo si Jehoshaphat sa kapulungan ng Juda at Jerusalem sa templo ng Panginoon sa harap ng bagong templo na kanilang pong tinayo. Yan. At yung pangatlo, the supplication for the problem, yung nila po mga pamanhid para po sa problema po na ito. Yan. Sabi niya ay the review in prayer. Yung sinuri po nila, yung kanilang pong pananalangin, yung kanilang pong pagdulog sa ating pong Panginoon. Sinasabi nga din po doon sa verse 6 hanggang 9 na kung paano ang Diyos ay dapat na sila po ay naprotektahan ng yung kanilang pong buong at yung kanilang pong buong kaharian. At sinasabi nga po doon sa verse 6 hanggang 9, O Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno, hindi ba ikaw ang Diyos na nasa langit? Yan. Ikaw ay namamahala sa lahat ng kaharian ng mga bansa. Ang kapangyarihan ay nasa iyong kamay at walang sinuman ang makatitiis sa iyo. Hindi ata sa kanilong panalangin, O aming Diyos, hindi mo ba kami pinilayas ang mananinirahan sa lupain ito sa harap ng iyong bayang Israel at ibigay mo ito magpakailanman sa mga lahi ni Abraham na iyong kaibigan. Sila'y nanirahan dito na nagsasabi, dito itinayo mo ang iyong pangalan, itinayo sa ibabaw namin ang iyong pangalan, at itinayo ito sa ibabaw ng iyong pangalan. Maging sa taba ng paghakot o sa salot o sa tagutom, kami ay tatayo sa iyong harapan sa harap ng templong ito na nagtataglay ng iyong pangalan at dadaling sa iyo sa aming kagipitan at kami iyong didigin at ililigtas. Tunay nga na napakaganda po ng panalangin po dito ni Haring Jehoshaphat na talagang yung kanyang pinagtitiwalaan ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di po ba? Sabi nga siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya yung Diyos na ang kanyang pangalan ay talagang sinasamba doon sa templo na kanila po itinayo. Yan. Kaya nga po, sa bawat isa po sa atin, pag sa bawat isa po sa atin kung tayo po ay nakakaranas ng mga ganitong pagsubok na talagang alam natin na talagang napakabigat, di ba? Hihikayan ko kayo na talagang magtiwala lang po tayo sa ating Panginoong Diyos dahil po siya yung Diyos
na makapangyarihan sa lahat. Amen po. Siya yung Diyos na dumidinig sa ating po mga panalangin at siya po yung Diyos na lagi po natin pagtiwalaan. Kaya nga po, sabi nga ay, yung the request in prayer, yung kahilingan po natin sa ating po mga panalangin, gaya po ni Haring Jehoshaphat, nabasa din po natin sa verse 10 ng 12, na hiniling po ni Jehoshaphat sa ating po Panginoon Diyos na protektahan sila, yung maging yung kanila pong nasasakupan, yung maging yung kanila pong mga tauhan doon po sa bayan na kanila pong nasasakupan. Kaya nga po, sabi nga doon na ngunit ngayon narito yung mga lalaki mula sa Amon, sa Moab at sa bundok ng Seir na ang kanilang teritoryo ay hindi po pinipulutan sa lakayin ng Israel nang sila ay magmula sa Ehipto. No, sila po ay inalis doon po sa Ehipto. Kung makikita po natin yung mapa na kanila pong tinahak nung sila po ay dalhin ng ating pong Panginoon doon po sa lupang pangako. Yan, ano ko, nung pag ako tinitignan ko rin po yung mga mapa na kanilang dinaanan. Yan, dinaanan po nila ito yung lugar po ng Edom. Kaya nga po, sabi nga yung Amon, yung Moab, at yung bundok po ng Seir, sabi nga ay hindi sila pinahintulutan ng Panginoon na yung mga Israelita po na ito nung ilabas po sa Ehipto na sila po ay sa nakain. Kundi sila po ay pinabayaan na makadaan po doon sa kanilang lugar upang makarating po sila doon sa lupang pangako na pinangako sa kanila ng ating pong Panginoon. Kaya nga po yung rally daw po para po sa panalangin. Sa verse 13, yun, sabi nga ay bawat pamilya ay nananalangin ng tapat sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po yung lahat ng mga malalakihan o yung mga lalaki ng Juda, kasama yung kanilang pong asawa, mga anak, at yung mga bata ay tumayo doon po sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, sabi nga ay talagang doon po yung pagtitiwala po ni Haring Jehoshaphat sa ating pong Panginoon na siya lang po yung mga tutulong o yung sasagip o yung tutugon sa lahat ng kanilang mga panalangin. Kaya nga po, napaka-importante po nun talagang sa kapila po ng mga pagsubok o anumang abigatan na ating pong naranasan, unahin po natin yung ating pong Panginoong Diyos. Kanya po tayo tumulog, kanya po tayo magtiwala dahil siya po yung Diyos na sabi nga ay isang panalangin lang yung agwat po natin sa Kanya. Amen po? Hindi po talaga napakalayo ng ating pong Panginoon. Sabi nga ay yung lupa, yan tungtungan ng kanyang pong paa. Kaya talagang nakikita niya tayo kung nalalaman niya yung ating pong mga pinagdadaanan. Yan, kaya bilang mga anak ng ating pong Panginoong Diyos ay talagang andun po na ilagaw po natin sa Kanya yung ating pong pagtitiwala. Kaya nga po sabi nga bilang sagot ng Diyos sa kanilang pong mga panalangin, ang kanilang pong mga kaaway ay nagbalik tanaw at nag-away-away po sila sa isa't isa. Mababasa natin po yun sa verse 22 hanggang 24. Kaya nga po mula noon, ang kaharian daw po ni Haring Jehoshaphat, ito po ay naging payapa sapagkat binigyan siya ng Diyos ng kapahingahan sa bawat panig ng kanilang pong sa bawat kasaysayan ng kanilang pong kinaharap. Yun, kaya nga po, sabi nga ay sa oras nga daw po ng ating pong mga problema o sa oras po ng ating pong pamimighati, yan, huwag daw po tayo magkatubiling na lumapit sa ating pong Panginoon. Huwag po tayo magkatubiling manalangin sa ating pong Panginoon. Sabihin po natin, dulog po natin yung ating pong mga problema o yung ating pong mga pinagdadaanan. Sapagkat sabi kami, ang walang hanggang tulong ng Diyos ay isang panalangin lamang. Kaya nga po, iparating po natin, sabihin po natin sa ating pong Panginoon, kung tayo man ay mayroong mga pinagdadaanan hindi maganda sa buhay, huwag tayo mag-umong sa isang tabi, kundi dumulog tayo o lumapit pa tayo sa ating pong Panginoon. Amen po? Kaya sabi nga ay, tayo po ay matututo o dahil dito sa isang magandang halimbawa na pinakita po sa atin o yung ginawa po ng Haring Jehoshaphat nung sila po ay umahanap doon sa mga digmaan na
ang mangyayari sa kanilang pong lugar, doon po sa lugar po ng Juda. Kaya nga po, humingi po tayo ng patnubay palagi sa ating pong Panginoon. Humingi po tayo ng proteksyon sa ating pong Panginoon Diyos at para po doon po sa ating pong mga naranasan mga hindi maganda. Amen po? Kaya nga po, isang encouragement po sa bawat isa po sa atin yun. Lalong-lalo na nga po, pagka ganito po midweek prayer gatherings po natin, talagang kinakailangan na tayo po ay nakakatin na hindi lamang doon sa ating pong bahay o sa ating mga quality time tayo nananangin, di po ba? Mas maganda rin, i-share po natin yung ating mga kabigatan o ating po mga naranasan, mga pakuri man yan, na i-share po natin sa ating po mga kapatiran, di po ba? Pero kung gusto ipanalangin, na hindi mo banggit-banggit kapag ikaw ay nag-iisa, di ba? Na talagang share mo sa iyong kapatid, sa iyong kapatiran na matulungan ka upang yung pinag-daraanan ay mandulog natin sa ating Panginoon. Amen po. Napakasarap po nun na hindi lang natin sinasarili, kundi sa tulong ng ating po mga kapatid, sa tulong ng ating mga leaders, sa tulong ng ating mga pastor, ay talagang naidudulog po natin yung ating po mga panalangin. Kaya nga po, sabi nga ay magtiwala po tayo sa ating pong Panginoon na sa pagdulog po natin sa ating pong panalangin ay maranasan po natin yung kapayapaan, maranasan po natin yung protection na nanggagaling po sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan, ayun lamang po at maraming salamat po sa bawat isa sa mensahe po na ito, sa isang halimbawa po ni Haring Jehoshaphat nung sila po ay makaranas ng isang pagsubok, isang problema. Dapat alamin po natin yung problema, yung pinag-uulan ng ating mga problema. At pagkatapos po nun, bigyan po natin siya ng solusyon. Yan, at ipapanhig po natin, sabihin po natin ito sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po? At tiyak, tayo po ay magtatagumpay sa ating pong mga pinagdaraanan o madinadanas at yung tagumpayan ay pagkakaroon po sa atin ito ng ating pong Panginoon Diyos. Purihin po yung Panginoon, maraming salamat po sa kanyang pong mga banal na salita. basahin ko ang sinasabi po sa Jeremias, kabanatang 20, mga talatang 11 hanggang 12. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalhin sa akin, at diringgin ko naman kayo. So, yun po yung pangako ng ating Panginoon. Sa ating pong panganalangin, likhaan niya po tayo ng pusong matyagang naghihintay sa ating pong ilalapit sa Kanya. Yan. Hanap po tayo ng ating kapartner. Vitus po tayo ngayon. Salamat. Ayan, sige po, panalangin po tayo. Ang Panginoon at ang banal na Diyos, maraming salamat po sa amin at ang panalangin. Maging sa aming mga nating prayer partners sa dito. Salamat po sa panalangin at pag-isip po. Dalan po, Panginoon, na lagi po likhaan niyo po kami ng matyagang pag-aantay, Panginoon, sa lahat po ng aming na ipanalangin na idulog sa inyo, Panginoon. At alam namin, hindi niyo po kami bibiguin. Mayroon po kayong tamang kapanahunan,
tamang oras upang ang mga aming ipinulog sa inyo ay inyo pong tutugunin. Maraming salamat po, Panginoon. And sa aming pong pagbibigay, makapaspasan niyo po ang mga kamay, ang lahat po na magbibigay sa gabi nito. Patuloy na ang malilikong na halaga ay magamit lamang po sa kingdom po ninyo, sa expansion din po ng inyong bahay sa bahay. Maraming salamat po sa inyo po ang pagpuri, pasasalamat sa naging isang pangalan ng inyong anak na sa Jesus. Amen. Salamat po. Yan, and isa pa po, palakpakan po. Wala naman po tayong special announcement. Yan, papuri sa Panginoon sa katagumpayan po ng aming anniversary. Sunday, enjoy ang isa, pinagpala pa ng bawang isa. Pa-check na lang po yung ating mga GC, especially po sa praise and worship team po sa ating lineups and schedule po ng ating mga practice. May prayer po tayo sa dating po sa atin. Sige po, kung wala na po, pakulos po tayo pasok sa kanila. Sige po, tayo na po tayo lahat at tayo po ay magpapumas na po sa ating mga panalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulingan po Panginoon, maraming salamat po sa tagumpay na aming po naranasan ngayong gabi po nito, sa aming po pagpupuri, sa aming po pag-aalay ng mga awiting pagsamba. Salamat po Panginoon sa inyong presensya na patuloy po ipinaparanas po Panginoon sa aming po kalagitnaan. Salamat din po Panginoon sa inyong mga salita po Panginoon na aming po napag-aralan ng mga tubig ito sa aming mga puso, isipan po Panginoon po silbing kalakasan po ito ng aming po mga spiritual na buhay. Salamat din po Panginoon sa bawat isa po Panginoon na aming po na-share, ang aming po mga praise item, ang aming po mga prayer request po Panginoon, alam po namin na sa inyong mga kalooban po Panginoon, lahat ng aming po mga idinalahin sa inyo po Panginoon, ito po ay magkakaroon po ng katagumpayan at katulunan po Panginoon sa lahat ng aming po mga idinalahin. Maging aming po mga prayer item po Panginoon na nasabit namin ngayong gabi po na ito, Patuloy Lord, na sa inyo po namin ito inaasa na po namin ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapala at Diyos na makapangyarihan sa lahat na pinag-aalayan po namin ng aming po mga panalangin. Salamat po Panginoon sa lahat ng katagumpayan na aming po naranasan po Panginoon, maging sa araw po na ito, sa gabi po na ito. Salamat po Panginoon sa tagumpay na ipagkakaroon po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po at maging sa aming po pasamatalang pag-iwahiwalay, Panginoon, sa aming pong pag-uwi. Lord, dalangin po namin ang iyong pagsama, pag-iingat, ay patuloy po namin itong maranasan sa kami po ay makarating sa aming pong mga tahanan ng ligtas. At dalangin po namin yung aming pong mga mahal sa buhay na namin po yung dala sa kanila pong mga puso. Salamat po Panginoon at patuloy Lord ng iyong pag-iingat po Panginoon sa bawat isa po sa amin ay patuloy po namin itong maranasan. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapalan na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santo Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po.